Warning, spoilers are present in this podcast. Third World Cinema Club. Hi, for today's episode, special episode, since I'll be taking over John's position today as Chief Official Mediator, Floor Manager for the Third World Cinema. We have a special guest for tonight. He is a gifted writer, director, sometimes actor of films such as Baka Siguro Yata, D5 Studios, Forever Sucks, and many more. And of course, Sa Bagay Life. And of course, his current film, we're gonna talk about that today, called Elise. Welcome. Accent mo, ah. Yes. Hi. Let's welcome Sir Joel Ferrer. Oh, tama yung pagkasabi mo. Hi, I'm Joel Ferrer. Introduce mo na yun. Sige lang. Tell us something about yourself. Oh, no. Ano ba? Ayun. So, kakasabi mo, sinabi mo na yung mga ginawa ko. So, well, writer-director ako. So, most of my works are comedy. Tapos, yun, I have this recent film, Elise. Tapos, yun. Mostly, I do web series and film. So, yun. Tapos, most of my works, I co-write with Miko. But not everything. Pero, most of the time, siguro mga 85% of the time, I co-write pala. Co-write. I see. By the way, my name is Princess Kinok of Film Police Princess. Reviews. And I'm DJ Ramones from Hi, reversedelay.net. Talaga, narinig kaya tayo? Hindi kaya maano yung sound? Galing naman. Kaya naman siyang Kaya. linisin. Talaga? Wow. But ito, yung lols. Okay. Lapit ko lang. Alright, so, so today we're gonna talk about Elise. Okay. And then we're gonna delve further into your works. Okay. But first, If you have time. Yeah, if you have time. So we're gonna make this as quick and easy as possible. So first things first, I personally have not yet seen Elise, sorry. I do pledge sa mga na sana ma-extend siya, please. Yeah. Calling out ABS-CBN, wow, GMA Network, Knocking on your doors, MTRCB, SM yes, Cinemas. SM Cinemas, Ayalas. Ayala, so yes. So, DJ, as you have personally seen the film, I've seen it on Monday and I've been thinking about it for the last 2 days. that's great. So we can actually do a Huwag masyado pageant smart yung type. interview, ah. Okay, Baka so hindi ko masagot na maayos. Kaya mo yan, direct. Ikaw kabalo ko. yes, correct. So, first tell us about what you thought about Elise. Sige. Coming into the theater when I watched Elise, dala ko na yung hype eh. Kasi sobrang tindi ng hype. Yeah. Started with Philbert D na Grabe yun, yung Grabe revelation yun. niya na kasi may foreshadowing tweet siya a few weeks or a few months back, sabi niya, I've been shown a few scenes from this rom-com and I'm actually excited, sabi niya. We all expected it was probably it was Alone Together or some other bigger, Yeah, more popular. romantic Kasi gulat na comedy. lang kami lahat. Elise pala. So yun. And ewan ko kung confirmation bias ba or what, pero I liked it. I loved it, the film. Oh, thank you. Na okay. The top 3 things I liked about Elise. Yung first of all, yung ito yung word din mismo na ginamit ni John Tawasil na it's ethereal. Yung other word niya is floaty eh. Parang lutang. Lutang na not in the way na high, pero sobrang light. It's very light. It's very light. And yung may nostalgic feel siya na personal preference ko na rin yata kasi yun na I like period films. And I was Yeah. surprised na period film actually ang Elise. Period Diba? siya. But parang ayoko lang magbigay ng too specific Oo. of a period. Diba? Parang 87. Alam mo, parang I have clues. Pero kumbaga nilalagay mo siya here and there. Meron kang mga nilalagay na parang okay, just to signify the time and place. Pero hindi naman ako, ayoko magmukha siyang pop culture film. Na parang, wow, ito yung the 80s. Tapos lahat sila mukhang crepas. Diba? Parang hindi, siguro parang baka lang wala yung, pag masyado naging specific sa time kasi baka Mag-give away yung essence niya or something. yeah, baka kumbaga
mapunta doon yung attention, maging attention to detail yung hanapin ng mga tao. Unfortunately, may attention ako to detail. So, sa entire film niya, I think the only hint dun sa kung anong year siya is nung, spoiler alert, namatay yung lola ni Bert. And then may date din eh. May date. Oo nga. May date Kailangan kasi yung maglagay siya. eh. Alam mo, yan talaga. eh. Ayoko ilagay yan. Kailangan ng apelido. So, oh my God, wala ang apelido. Nga pala yung mga characters ko. So, ilagay kami. Pero I mean, inanon namin siya. Nasa pre-prod pa lang kung ano, inisip na namin yun. Kasi, we kind of have to. I tried to read it. Ang nabasa ko, 94. So the whole movie, confused ako. Parang, okay, namatay yung lola niya, 94. And then may scene afterwards na nasa prom sila. Tapos sobrang mas retro bigla yung Parang suot bigla nila. 80s, So kailan ba talaga nangyari ito? 94 ba siya? Or baka malabo lang mata ko. Sana malabo lang mata. In any case, Huwag na panoorin ulit. in any case, yun, gumana siya na it adds to the ethereal feeling na lutang siya. Walang specific place. Tapos probinsya pa yung setting, di ba? Probinsya. Na-confused din ako Old kung town. Bulacan ba to o Batangas. Yeah. may ganun, So- may confounding of facts sa setting. So overall, you liked it and ano naman siya, pasok naman siya sa pagiging one of the best romantic films of ano. No, sabihin, feeling ko hindi. Hindi, I mean, ayun. So okay naman siya so far. Okay. So ikaw naman, can you tell us a little bit on your perspective, what is Elise? Well, it started as kasi parang knowing myself, hindi naman ako, like, I'm not very good with words. Tapos, wala naman akong diary. I mean, tapos, wala din naman ako, alam mo yun, siguro, that's why I like writing din. Kasi parang, I like, kumbaga doon ko tinatranslate yung lahat ng feelings ko, I guess. And the time of the writing ng Elise, it's the same time as it's siguro a month apart lang siya from Baka Siguro Yata. And that was 2015. Kasi ito yung time na parang niligawan akong babae. Sa basket ako. Tapos, once in a while, parang nagkikita kami pero I have to move on from her every single time. So parang, ano ba yan? Hindi ako magkikita, move on ako. Tapos magkita kami, ay, Hindi pa pala. hindi pa pala. Kagusto na naman ako, magta-try na lang. Parang, pipigil ako sarili ko. Tapos may something, may hindi pwede kasi either may din-date siya or ako yung, alam mo yun, parang may ginagawa ko or parang, alam mo, parating conflicting. So hindi talaga kami hindi kami pumunta dun sa gusto kong place. Pero somehow, parang may gravitas yung presence niya every time sa akin na parang akong pulled to her. Alam mo yun? Parang ko siyang hinahanap subconsciously. Tapos alam mo yun, marami nangyari sa pelikula na literal na parang ginaya ko lang yung buhay ko. Like parang may kasama ako, tapos makikita ko siya, parang hindi ako pwede, may lakad akong iba. Alam mo yun? So, I guess, dun ko rin nakuha rin yung yung parang siguro will para isulat to, di ba? Kasi at this point kasi, and this is the time before Honor Thy Father, I can remember, kasi naghiwalay na kami ni Direk Eric kasi I was working as an apprentice for him. Before Honor Thy Father. Right. Between Kubot and Honor. Tapos, wala akong ginagawa ng time na yun. So, may oras ako magsulat. So, okay, so bored ako, sulat nga ako. So, nakasulat ako 2 pelikula. Ito nga, yung Baka Siguro Yata and Elise. At the same time, buti nabasted din ako. Parang, okay, already may Lalong time pa ako. Alam mo, may time ka na, heartbroken ka na, wala ka pang trabaho. Thank you. Tapos apprenticeship mo, di ba? Thank you Lumabas daw. talaga yung art. Art talaga, di ba? Passion, in the heat of passion talaga. Oo. So, yun. Yun yung pinagalingan. Well, coming from that, doon ako na-curious bakit nga ba Elise? Dahil lang ba ito dun sa ginamit yung soundtrack na Pure Elise or... Actually, I mean, I have yung video na pinost ko yun Tapos parang 4 years ago, pinitch ko siya. Ang pangalan pa niya, For Elise. So Tapos yung gumawa ako ng parang mismo. teaser trailer, mga kaibigang, For kami lang. Gumawa kami ng teaser trailer ng Elise. Pero For Elise pa siya nun, para kay Elise. Sa Tagalog. Bakit Elise? One, kasi, two things. One is, sobrang gusto ko yung Elise na, yung music na Elise. Sobrang gusto ko yung music. Beethoven. Oo, para sa akin yung I mean, fan ako ng
Beatles, 70s the best time for music. Yeah. And 90s. Yes. And 70s a bit more. Yes. Except for the Beatles. Yes. So parang ano yan. Pero pinakamaganda na rinig ko talaga is yung I guess yung For Elise. Parang may something sa music na yun eh. Alam mo yun, parang marami yung question sa kanya. I mean, nasasalamin din niya yung character, I guess. Parang meron kang may overfloating mystery ka sa kanya. I mean, it doesn't have to be a horror para maging mystery, pero Wait, sorry, which song is this? Yung mismong... Si For Elise and similar kay Elise. Akala ko may 70s song na... wala. Hindi. Ako din actually, yun yung pagkunari, may narinig akong change ng tempo ng For Elise. Parang, kasi ang sobrang Diba? pure nung... Ayun, I think, ako nung nakita ko yung trailer sobrang ng pure Elise, niya. Kahit truck ng basura, ginagamit yun eh, di ba? Oo, tapos alam mo yung parang, sige, ang ganda. Ganun. Ganda. Ako gusto ko siya. Oo. Plus, libre siya. Kasi Tsaka- supposedly for Cinema 1 to eh. Ah, really? Oh, pinitch ko siya both sabay. Oo. Pinitch ko siya ng sabay. Elise, saka yung baka siguro yata. Tapos they took baka siguro They took yata. both. Parang ganun. They like both. Okay. But medyo ambitious masyado si Elise for the time. Mm-mm. Kasi syempre, di ba? I mean, I guess when you watch the film, hindi siya, I mean, it's a bit more ambitious than baka siguro yata. Kasi, baka siguro yata is kasi parang puro rooms, gano'n. Medyo mas, I wrote it na parang, okay, gagawin ko siya for a festival. So, diba? Thinking na, alam mong, hindi gano'n kalaki yung budget, di ba? Pero syempre sa Elise, parang, I can go, I mean, I have the script then, draft 1. It's almost the same thing as yung kung ano yung napanood nyo. Pero, well, mas ambitious siya in terms of the writing then para makikita mo na. And I guess it's my second film. Ayoko mag-melodrama sa second film ko. Kaya. And yung Elise, kasi ang pangalan ko si John Elbert. So parang Elise and Bert. Your real name is John Elbert? Yeah. Okay, you heard it here first. For those who are not friends of Joel Ferrero. John Elbert. Ang So parang cute! Elise and Bert. Tapos yung Bert, supposedly ano lang siya, parang temp name lang siya. Papalitan ko yun. Pero parang, it's stock eh. Kasi parang, Catchy naman. yeah, So, I mean, hindi, yun nga eh. Every man name siya eh. Kasi parang walang Bert na special eh. Alam mo yun? Walang Bert na parang, President Bert. Walang President Bert eh. I'm Bert and Ernie, pero wala kang parang, Kaklase mo lang, gano'n. hindi siya parang, kahit kasi Engelbert, parang ang daming naiinis kay Engelbert. oo, Kasi, di ba? Walang astronaut. except yung mga tito ko. I don't know kung may Bert na astronaut. Pero alam mo yun, walang parang, hindi siya parang Jonax. Oo. Alam mo, parang, may bike. Oo. May bike na may sunog sa gilid. Bert parang, okay, simple guy, everyman. So, I guess parang it worked na rin. Naisip ko nga kasi, inisip ko kasi yung character ni Elise and then the way she's portrayed. May naisip akong term na I wanted to use it. Parang it's tempting to use it to describe Elise, pero problematic din kasi siya. Yeah. I'm thinking of the term, the Manic Pixie Dream Girl. Yeah, May pagka, no? May is it pagka. a Manic May pagka Pixie Pero Dream hindi Girl? ko, Is she a nailang Manic kasi ako sa Manic Pixie Dream Girl. Yes. That's why I wrote Elise. And like, siya yung Manic Pixie Dream Girl na mas lamang pa kay Zoe. Like, magmumukhang, Weakling si Zoe, ganun? magmumukhang Fangirling ako ni Zoe. Parang nice girl si Zoe. talaga? parang regular. Talaga? Hindi, sobrang nice girl ito siya ko MPDG in real life. Pero, ay, Diyos ko day. Parang, parang, lahat may love sa kanya. Parang ganun. Well, anyway, si Elise, talaga ba? Parang hindi ko siya alam ko yung MPDG, but parang hindi ko naisip na parang, gagawa ako ng MPDG. Oo. Parang gusto ko lang gumawa ng, Pero yun, problematic nga din kasi yung concept na yun kasi parang sabi Yeah, din yeah, ng critics yeah, yung term parang either filmmakers are too self-conscious about creating an MPDG Oo, or meron pa ako nabasa na parang mga soft boys daw yung Ang soft nag-create boys. ng MPDG. MPDG, sabi nila, hindi mo makakatuluyan yun, ever. Oo. Pero alam mo, like, for example, MPDG examples are, Si Natalie Scott Portman. Pilgrim. Or sa Scott Pilgrim. si Ramona. Ramona Flowers. Si Natalie Portman. Sa yeah. kasama niya si Scrubs guy. Tama. Blue, may Hindi, violet, purple. Hindi, Something may kulay yun eh. Basta yung laid back siya dun eh. Exactly. Super laid back siya.
Pero yung we've talked about this dun sa episode with James Mayo. Kasi the same analysis for 500 Days of Summer applies for Elise. Kasi it's actually Bert's story eh. Parang the title is Elise, pero ang perspective character mo, si Bert. Yeah. Yep. And si Elise, hindi mo siya makikita unless from the perspective of Bert. Yes. Kaya siguro gano'n na it's unfair pa rin to think of Okay. Yeah. Elise as... So I'm Kasi gonna be supposedly- asking in that sense kasi usually I'm not sure for on a woman's perspective, like kagaya nga ng sabi ko, siguro kung ako si Ina Raimundo on James Mayo's film, I'm gonna Kuya write it Wes. differently sa Kuya Wes kasi si Kuya Wes perception niya ni Ina Raimundo doon. So I'm thinking like ako before if I write stories about guys Yeah. that I like, I'm gonna write it on my perspective. Pero I try as best na medyo mag-delve dun sa guy. Exactly sa sinabi mo. Kasi, So, this is when... Do you do the same thing or Yeah, when you were when a trying to time na- brainstorm it? Yeah, sabi ko, I wrote it 2015. This predates Forever Sucks. And Mm. Forever Sucks is the first, ang bida dito si Jasmine Curtis. Yeah. And this is the first, yun yung first ever ko na gumawa ako ng protagonist sa babae. Na which I wrote. Kasi feeling ko, I'd be lying. Kasi supposedly, ang gusto kong bida babae talaga. Gusto kong bida si Elise. It would be in her perspective. Yep. But the thing is, ayokong magsinungaling. Like parang, nung time na yun, parang, feeling ko, ang fake lang ng labas na parang gagawa ako ng babaeng protagonist. Pero ang ang writer lalaki. Nung time na yun na feeling ko lang na parang ayoko i-touch yun. Yung, ano na yun na baka, feeling ko I wouldn't do a great job parang writing a protagonist na babae in a guy's perspective. Parang point of view na ganun. So, gagawa ako ng babaeng protagonist. So, what I did, yun nga, kaya ang ginawa ko siyang, okay, gagawin ko na lang, yung babae na lang yung tinitingnan niya from a guy's perspective. Dapat babae talaga. Yun yung parang yun yung parang simulang-simula. Nung nagko-conceptualize na ako ng idea nung time na yun about this girl na I fell in love with. Kuha ako ng movie tukol sa kanya. So, supposedly, siya yung bida, pero parang eventually, parang, wait, parang hindi ako makakagawa ng babaeng bida at that point. But then again, eventually, ginawa ko na yung Forever Sucks, which I have to, tapos parang, okay naman pala. Okay. Kailangan may creatives ka lang na mga kasi parang, feeling ko, hindi babae magsalita eh. Hey, sige, go! Game. Well, I was saying kanina na there are three main things. Yun nga, first is yung lightness niya. Another thing, well, ito obvious to, yung humor. Na Yeah. sobrang benta sa akin yung tandem niya ni Nico. Limel. Yeah. On the life, benta sa akin yun. Pero, even more so with Elise, kasi mas may contrast eh. Only Life was straight out comedy siya, si Bong Navarong bida. Forever Sucks, parang millennial web series humor. Pero ito kasi dahil may tension between yung pagiging light niya, pagiging ethereal niya, and yung ganong gaguhan na humor. Feeling ko lang, kasi ito, we also co-wrote yung Tol. Tapos yun talaga, laugh out loud. I really like the way it was written. Pero I know lang na Elise, I wrote differently. Kasi, nag-hold back talaga ako eh. Restrain ko talaga sarili ko on parang delving so much into making people laugh. Meron kaming way ni Miko, parang okay, may way kami kung paano kayo magsulat eh. Okay, ito, funny to. Tapos, alam namin kung paano magiging funny yung mga scenes. With Elise kasi, parang, siguro secondary na lang sa akin yung yung humor. I mean, it just naturally comes out. Hindi siya yung parang, I try to be funny in this scene. Hindi, parang dito, parang, parang maybe it's a sad scene, pero parang, may space ka for a bit of comedy, gano'n. Pero, nothing is forced. Yung nasasabi, parang, saan nire-restrain ko sa'yo? Parang, I have to lessen the jokes para madagdagan ko yung storytelling ko. Kasi, magkikwento ka na parang, di ba, ng 100-minute movie, 90-minute na movie. Tapos baka ma-overrun ko masyado yung gusto ko ikwento. So I guess pero hindi pa rin eh, parang bawat eksena talaga. Yeah. Puno Siguro hindi ko rin talaga mapigilan. Comedy writer ako eh, alam mo parang mahirap siya pigilan talaga, Pero
I'm gonna say this, pero feeling ko, ito na yung pinaka-melodramatic na gagawin ko. Talaga. I feel na Kasi kasi feeling ko melodramatic siya for me masyado. May mga scenes lang na parang habang nag-shoot ako, parang, lungkot Kasi naman ito, since sinushoot ko. na-mention mo yung, yun nga, sa baka siguro yata and si Elise magkasabay. And since yun nga, parang you were trying to be careful on delving into a subject na medyo close, medyo personal. Very, very. Sa'yo. Even yung baka siguro yata. Kaya yung baka siguro siguro yata, tungkol din ito sa babaeng yun eh. So, naka 2 films na ako sa kanya. May sa Bagay Life pa ako ha. So, meron na may siya rin series yun? din siya. Oh my God! I love sa Bagay Life. Kasi nga, I made money out of this similar sila from... Pwede mo ba ano? Paging ate. I-share mo na lang ng bongga ka na. Sure, may pangalan mo. Hindi, wag na. Alias Elise na lang. Alias Elise. Actually, nung after party, magkakasama kami. Really? Kasi syempre, di ba, alam din, so parang hinahanap siya nila Janine, nila Encho. Oh, yung So, cute. kilala naman nila. Parang di naman Nakilala nila nun. So, parang lahat sila, Na-mention kasi niya nung we were talking. she's also in the film. Really? She's in the film. Easter egg. Sige, sige. No, may Sige, secret. I'm gonna, Next time I'm gonna look for it. Pero nandun siya. Kasi na-mention mo, si Sa Bagay Life is similar to Love sa Netflix. Ganun. Yeah. Grabe, parang siguro mga 100 times ko nung napanood si Love on Ay, Netflix. ako 3 lang. Ako mga gano'n. Kasi Ulit-ulit. sa akin 100 times kasi friends. Okay. 100 times. Well, Ano kasi, Kasi ako mga 24 times. siguro mga buong 1 to 2018 ko, mga nakakatulog ako, tapos Sa ulitin ano? ko, gano'n. Ganda love, no? Oo, maganda Ganda siya. Alam mo, gusto ko yung character niya na doon. Jillian Jillian Jacobs. Jacobs. yes. Sobrang gusto ko. Yeah. That's why gusto ko yung babae na imperfect. Like I like yung characteristics ni Elise, characteristics ni Joyce, Yes, as Jackie sa Bagay Life. Sobrang parang anti-hero pero Oo, ako din kasi... somewhat, ba't gusto mo sila? Pero wala eh. I mean, you know, alam mo feelings talaga yun kasi Oo. alam mo sabi ng utak mo mali, yellow, red flag. Pero parang Pero gusto ko siya eh. that's the beauty of Love eh. being human. Kasi Yeah, nga parang kunwari, you have barkadas who like, akala mo, mature lang siya, yung pala, may mga kalokohan siyang Tama. nasa loob, ganun. I mean, that separates us from robots, di ba? Alam mo, Yeah. parang, yung magde-decide ka, alam mong mali, Mm-mm. tapos hindi ka naman tanga. Mm-mm. Pero alam mo na, okay, magiging tanga na nga ako. Sige, kasi ganun talaga eh. Ganun talaga siguro pag nagkagusto ka eh. Mm-mm. I have a question. Yes. Kasi nga, sa Sabagay Life, so I'm gonna go into his D5 studio Yeah. works. Sabagay Life, Which I love. Forever, I love Forever Socks, and all your other shows doon. Parang you have recurring characters, which are obviously your friends in real life. Yeah. So, how do you, was there some kind of pressure na parang they would ask you na, or vice versa, you guys would ask like, ibayin naman natin yung collaboration, or did you guys have any conflict with Iba-iba. regards to Kasi collaboration? with Miko, sa web series na ginawa namin, ang collab lang namin is, yung first web series ko with D5, Gene Relationships. Yeah. And the second, yung which Miko directed yung Tanods. Tapos sa Forever Socks, ang kakollaborate ko dyan is si Dom Slim, who also is the writer-director for The Right Moment. Siya pala nagsulat no? Ayaw nga. Siya yun. Kasi kilala ko kung kanino niya dinedicate yun eh. Barkada rin namin yun eh. Okay. Tapos, Mga babaeng pinagkakakita. magkakitaan naman yan. Magkakitaan niya, kaibigan ko. Tapos, sa Bagay Life, partly kami rin ni Dom Slim yun. So, how is the collaboration? na-enjoy ko, In terms of na-enjoy ko. relationship, hindi naman, wala naman nagka-clash, ganun, or would you suggest na Very it's minimal, really I very... guess. Ako excited ako with collaboration. Like, for example, I rarely, well, that's lying. Feeling ko, but, alam mo, parang, gusto ko iba-iba yung team ko. For example, I really like meeting new people. For example, for this one, sa Elise, si Malay Javier yung cinematographer ko. Sa Forever Sucks, si siya. Okay lang yun. May nakalimutan ko pangalan mo. Nawala sa utak ko. Sin-interview nila ako eh. Tapos Ian Marasigan for Sa Bagay Life. Hindi kasi parang ang ganda lang kasi parang yun nga. Alfred okay, Asuncion. this is- Men. Yun, okay. Ayun.
Hi, Alfred Hi, Alfred Asuncion. Asuncion. I love you so much. Kasi iba-iba rin yung PDs ko. So, I used to work with Goma Regala. Tapos, ngayon with Erickson Navarro. Tapos, before kay iba-iba. Iba talaga. Kasi parang sa akin, pag nakikita ko siya, maliban sa structure ng website ng D5 Studio, sabi ko, para sila nasa office. Tapos iba-iba lang yung schedule ng ano. Totoo. Kasi parang it ganun. works parang okay. Kaya maganda yung writing nito kasi maganda yung collaboration nila. Yeah. Siguro walang angasan, pero siguro yung angasan nagiging joke time, gano'n. Wala. Kung may clash, pero hindi siya abot sa angasan, parang, sige na nga. Alam mo yun na yun. Pero wala talaga na parang, wala yung mga parang, mga writer room talk na parang tatayuan sila sa sigawan. Wala. Pero ito yung parang, seryoso ka? Ikaw. Yun na, so okay na kami. Correct. Wala naman. Happy lang. Okay, now going back to your Elise questions. Okay, sige. Sige. Gamit na gamit ka namin today. Kaya malaki yung kape mo kasi ano. Oo nga, hindi ko naman sinabing large. Go lang. Yung sa comedy, hindi ko alam kung dahil pag parang may parang conditioning kasi yan parang yung pinanood ko yung Forever Socks. Okay, fun, ganyan. Pero hindi ko pinag-isipan yan. Same with Only Life. Pero pagdating sa Elise, siguro na-engage ako. Nagustuhan ko yung pelikula. Sige, tingnan natin kung ano yung atake niya sa comedy. Sabihin mo na lang kung over-reading lang ako. Pero parang sa akin, mas purposeful yung ibang jokes sa Elise. Kasi, for example, si Remy, si Agoy, si Miel Espinosa. Love ko si Meron kasing di ba yung introduction sa kanya, parang bastos na bata to. Ganyan. Tama. May nabasa din ako ng review na parang di raw gumana sa kanya yun. Parang, nabastusan lang daw siya. Nabasa ko rin yun. Pero hindi naman funny Wala ko, natawa ako. And then, na-realize ko later na foreshadowing siya. Kasi may character arc tong si Remy. May silbi siya sa story. Oo. I made sure. So, joke lang siya. Akala mo bastos na bata siya. Pero, may hugot siya kung bakit siya bastos. Kasi, alam mo yun, parang may reason kung bakit siya bastos Alam mo, hindi, kumbaga, siguro ito yung mga, dahil kami rin ni Miko, ganito kayo magsulat we always start with the characters. Tapos, kahit hindi nakikita on screen, we make sure may backstory sila. So, I mean, si Remy, sa draft 1, hindi ganyan yung pagkakasulat niya. I mean, sige, may ugali na siya, pero hindi ganyan. Hindi siya ganyan ka-angsty. Pero nung yung very first draft ko niya, parang medyo bare parang batuhan lang siya So parang, wait, i-rewrite ko nga to. Parang, feeling ko butas na butas yung story Pag yung, parang feeling ko hindi kompleto sa akin. So, yun, parang before I recreate it, so naggawa muna ako ng parang gusto mo na parang 3-dimensional lahat ng characters before I write. I mean, hindi naman ako like prolific writer, di ba? Talaga na sobrang galing na writer. Pero basta before I write something, I have to make sure na 3-dimensional na siya. That's why minsan people consider me as a fast writer. Kunyari baka siguro yata I wrote I think 3 days. Even yung draft 1 din itong ng Elise I think this is 2 days or 3 days. Mabilis lang. But I spent like weeks thinking, paano nga ba yung character ni ganyan? Alam mo yun? Isipin ko yung, kasi by the time magsimula ka na magsulat, kilala mo na sila. Like, they're your friends. Nagkikwento ka na lang tungkol sa kanila. So, when I write Remy's character, okay, itong bata na ito may pinanggagalingan siya Tapos, alam mo, spunky kid siya Hindi nila gusto yung isa't isa ng simula Kasi ganito siya So, alam mo yun, iba sila ng personality Nakita mo naman, nung bata si Bert, iba siya. Iba rin si Remy. So, gusto ko lang na may irony every scene. So, bakit nga? Yun yung irony niya na hindi sila magtugma. Hence, di ba, parang eventually, okay, kaya pala ganito ugali ng bata. O gano'n. Ayoko lang, yun lang, ako, never naman wala yata akong work na very plot-driven Wala. Pili ko yun yung weakness ko rin Parang walang ticking time bomb itong mga works ko hindi sila nagmamadali sa dulo So, sinabi rin nung character mismo sa pelikula parang. Ano? Sinabi niya? Sabi ni Remy, na ano yun, parang, so ano nangyari sa dulo? No, kasi alam mo yun, parang kwento, at ano mangyayari, di ba? Kasi parang, may self-conscious. Ano ba to yung parang 5-minute na story, naging 30 minutes, ganun? Parang kasi kwento lang ako ng kwento For example, itong Rita character.
si Rita, Yan. na-in-love ako sa character, sinusulat ko siya. So, dinagdag ko siya eventually. So, may basic characters ako. Tapos eventually, okay, dagdag ako ng characters. So, sinusulat ko yung Rita, na-in-love ako. So, humaba ng humaba. So, yun, wala na. Parang sabi ko, kalahati na ng pelikula ko to Mawawala na ng pwesto si, Elisa. Pero, wala, ganun talaga siguro. Dahil, ganun lang ako magsulat. I mean, when you see all my drafts, very wordy talaga. Because, maybe I just love the character so much na parang feeling ko, they're my friends. While writing it. So, that's why very ranty ako. They just talk and talk. Tapos, and they joke around. Kaya, that's why they talk like me. Almost. I try to differentiate yung mga characters. Pero parang, pag nag-uusap sila, parang yung kinakausap lang nila yung isa't isa Although, yun yung tinitimpla ko, di ba? Kasi parang, hindi ka na pwede mag-isang tunog lahat sila, di ba? Rita has to sound like Rita, Elise has to sound like Elise, ganyan. So, Buti na mention mo si Rita kasi it's the same critic na sabi niya ayaw niya yung pagiging bastos ni Remy. Sinabi rin niya na, masyadong mahaba itong Rita section. Yeah. Pero ako, I love Rita's section and well, the character. Yeah. Pero yung mismong diversion na yun, kasi na-amaze ako, going with yung sinabi mo rin na three-dimensional yung characters. Buong buo si Rita kasi, parang na-amaze ako na hindi siya yung throwaway stepping stone lang ni Bert. Hindi. Kompleto siya Na-in-love ako sa kanya siya yung vision ko ng perfect girl Like, she's driven. May ambition. She wants a life. Alam mo yun? She's a lot better person than Bert. Di ba? Tapos parang she's ahead of her time. Parang, alam mo, in a time na parang, ito yung gusto ng magulang mo, gawin mo. Siya, hindi. Parang ako, gusto ko mag-columnist Alam mo yun? Ano bang hanapin mo sa babae? Perfect siya. Sa akin, siguro, medyo sugal yung ginawa ko, actually. Na parang, I made her a bit too long. But parang, sa akin, feeling ko, it helps with the storytelling. Sa akin, nagputol pa ako ng, Elise is supposed to be parang 2 hours and 30 minutes long. I cut like 50 minutes. So, big chunk kay Rita. Maraming Rita pa. So, mas marami pa. Yeah. Meron pang... may deleted scenes ba yun? Kasi, Tapos pwedeng maano? Alam mo, gusto ko nga i-release Baka maging too boring lang. Kasi may mga scenes pa dyan na para in-explain niya. Kasi pamilya si Rita ng mga nurses So, nag-explain pa si Bert to the camera. May mga ganun pa ako na treatment na in-explain niya na mababarang yung lola ng lola niya. Tapos, may image sila ng nurse. That's Talaga? why, hindi ka pwede hindi mag-nurse, anak. Oo. Ganun pa naman dito sa Pilipinas, no? May generational ganun Oo. Ako, pamilya ako ng Kanang ganito. Oo, mga negosyante. Tatay ko nag-law siya So, parang ganun, kailangan Lawyer ka nasa din. ganun era ka, diba? So, parang nung film ka, art ka, Bakit? kailangan mo na mamatay para kumita ng pera, So, ako yung parang black sheep na walang alam sa business. Oo. Pero speaking of which, Okay. may phone in question. Phone in question? May phone in question yung isa namin kasama, si John Tawasil. Okay. Sa panahon ngayon na mapili ang audiences, Yeah. nang gusto nilang panoorin, ano ang pwedeng gawin ng mga filmmakers to catch their attention? In your perspective, ano kaya ang To catch, dahil yung mga audience ngayon. mapili sila sa gusto nilang panoorin. Alam mo, feeling ko, treat your audience with respect. I mean, minsan we just, and I'm speaking parang universal thing sa atin to. Pero minsan we dumb down our concepts just so that, this would sell a bit more. If we dumb this, masyado matalino, masyado mataas. Kaso nga, alam mo, magta-2020 na. Tapos na yung 2010s. Alam mo, 10 years na yung 2010s era. So, 2020s na. Oo. We should, Should adjust. as filmmakers, kailangan tayo rin, parang, sumabay na tayo sa times. Hindi na tayo pwede mag-dumb down ng concepts every single time. Tapos yung kumaga talking about sa kung anong bibili ng tao or papanoorin. Kasi after nung showing ng Elise, parang it was a bit let down for me. A bit. Maliit lang na sa akin kasi I'm really overwhelmed. Kasi inisip ko, ano bang gusto ng audience kasi? Alam mo yun? Ano ba gagawin ko? Ano dapat? Mali ba ako? Dapat ba ito lang ginawa ko para bumenta sa mga tao? Or
dapat ba, alam mo yun, dapat quotable quotes ba yung mga lines ko? Pero, alam mo yun, at the end of the day, if you make a good film na alam mong gusto mo siya, and you're fascinated by it, and you're, kumbaga, alam mo yun, galing sa puso mo, I mean, whatever that is, I mean, siguro magigets naman ng audience yun eh. And, I mean, okay, ang mga nanonood talaga na, I mean, di mo na rin alam, you can't compete with Netflix, but you know, siguro sa newsfeed ko lang, pero, alam mo yun, people like watching Netflix, people like watching Kingdom, You, tapos Sex Education, di ba? Modern Family, for Love, alam mo yun? So, may audience pa rin tayo na ganyan, di ba? I mean, I don't think dumbing things down. Correct, is helpful correct. Sa industry natin. Tsaka medyo, ano naman eh. I mean, I'm not Do sure. what's fascinating to you as a filmmaker. Okay. Pero may ano kasi yun eh, parang to me may structural challenge kasi. Kasi Netflix, nasa bahay ka lang, babrowse mo lang, nasa homepage, ayan, uy, Kingdom, sige, try natin to. Hindi ka tulad ng Elise na hahanapin mo pa, saan ba may screening nito? Tama. And given na alam mo na may Elise na maganda. Tama. Na hindi mo pa alam yun na kung maganda siya kasi titignan mo pa. Mag-e-effort ka pa eh. Kasi 20 years ago, ang tingin ko kasi, mas like 20, 30 years ago, kung gusto mo yung pelikula, kailangan mo panoorin sa sinehan. Gusto mo mapanood yung pelikula na yan, kailangan mo panoorin. Ngayon kasi, ang panood na series, novelty na lang. Super. Barkada trip to. So, parang, I mean, hintay ka ng isang linggo, meron na yan. Alam mo yan? Pag hindi ka filmmaker, wala kang pagmamalasakit sa piracy, alam mo yun, sa ano, hintayin mo na lang. Pero, like, syempre aware tayo, very woke tayo. Hindi, saka livelihood ito eh. They wouldn't know that. Pero, alam mo yun, parang it's a novel thing. Nod tayo ng Marvel. Alam mo, parang pag nanonood kami ng Marvel, 20, 30, 40, 50 kami. Nanonood ng mga kaibigan ko sabay-sabay. Like, literally 50. Kasi, block screening talaga. event yun. Halos. Actually, di ako nag-exage. May 90 nga eh. May last 90 kami. So, event siya. Pero, I mean, normal occasion, may napanood ko na, John Wick. I mean, parang, people are just busy with their lives. Tama. So much, ang hirap kumita ng pera. Traffic. Yung traffic ngayon is 3 hours. Mas mahabal pa sa pelikula mo. Tama. I mean, maraming factors, but, I mean, I guess, mahirap yung kalaban. Mabigat talaga yung kalaban mo. Mabigat yung kalaban mo. Pero, ako lang, I just wanna continue making films. Alam mo yun? Maybe one of these days. Correct. Alam mo yun? Sana nandun. I mean, parang feeling ko nasa age tayo ng cinema. Alam mo yun? Ang dami lumalabas ng mga ganda. Tapos may independent cinema pa ngayon na nagbo-boom. Which, ang daming alternative films na greatly appreciated. So, alam mo yun, parang feeling ko, alam kong problema ito nangyayari talaga. Malaking problema yan, pero feeling ko, alam mo yun, parang feeling ko mabubuhay yung industriya natin eh. Basta distribution-wise lang. Yeah. Oo nga. Alam mo yun, parang feeling ko magsastrive mabubuhay. I mean, marami nang pinagdaan ng industriya natin eh. Marami na eh. Alam mo yun, parang, panahon ng pito-pito, panahon ng bomba, pene. Di ba? Maraming era yung pinagdaanan natin eh. Correct. Tapos kung isipin mo ngayon, ang ganda ng age natin kasi ang daming filmmakers, ang daming independent cinema, ang daming alternative films. Yeah, I mean, parang may boom itong rom-com genre. We have historical films. So, mas matalino na rin yung audience. So, alam mo yun, parang, yes, you get scared, but alam mo yun, parang, I think I'm more than scared. Mas proud lang ako na parang I'm born in an era na parang mas open na yung tao sa iba-ibang themes. Yung concepts, di ba? Kasi, I mean, magagawa ko ba itong Elise 20 years, 30 years ago? I don't know. Hindi ko alam, di ba? Kung 90s, di ba? Parang, I mean, mas mahirap pumasok sa film dati. I mean, feeling ko, I just got lucky kaya ako napunta sa film. I mean, in another time, baka hindi ako makapasok. I mean, parang feeling ko, I'm really lucky. I'm in an era. I mean, in this era, and wala namang era na walang kinakatakutan. Oo nga. Akala ko yung emo face, hindi na matatapos. Alam mo, natapos din sila. Natapos siya. Oh, diba? Parang ano pa nga siya, evolve into... init eh. Nag-evolve pa nga siya into screamo eh, di ba? Ay, just You know? Ay, one last question from John. Yes. Kasi yung unang question nasagot naman kanina. Yes. Ano daw ang pumapasok sa isip nyo kapag gumagawa kayo ni Miko Livelo ng jokes?
ano po pa sa isip namin? Pag Minsan kami ni Miko, honestly, nag-uunahan kami minsan. Kasi Paano? pag nakita mo yung IG stories namin o ano, parati kami nag-uunahan. Oo. Like pag nandito kami sa condo, it's either nasa condo kami o hindi nag-work yung sa condo nila kasi naglalaro lang kami ng Switch eh. Although nung last Okay. time nag-meeting kami to, nag-Switch lang kami. Nag-Smash Brothers na kami. Okay. Pero minsan, pag nasa time of writing na kami, pag okay, men, sulat na tayo. Oo. Minsan nag-uunahan lang kami. And Miko is really fast with the joke. Okay. Sobrang bilis ni Miko sa joke. Ako talaga, minsan naiinis ako sa kanya. Unahan mo ako. Magaling siya sa puns eh. Alam mo, parang ang bilis niya mag-joke. Kasi yung sa posters pa lang ng tol, alam mo yung kada magsuscroll ako, ay putang ina. Ay, sorry. Hindi, pero na-enjoy ko, Tol. Ako sa akin, Tol, this is for the record talaga. Men, mix na rin. Nakikinig ka ba, mix? Men, ganda ng Tol. Hindi kita binubola. Favorite Miko film ko yan. Ganda talaga. Like, Pang sabog siya yung Oo, sabog talaga. Best Miko Livelo film. Ano ba naisip namin ni Miko? Siguro pop cultures. Tapos, alam mo, once in a while, I mean, hindi ko alam kung uso ba to, kaming dalawan lang to, pero parang nagsasenda kami ng mga memes. Ay, parang regular, ano lang ba? Joe, wala katawa to. Mga links ng lumang SNL. Ay, katawa to. Although may ginagawa kami ngayon eh. Parang we were planning, kasi before we used to do a lot of sketches. Parang mga, yung bago yung 15-seconder ng IG. Hindi pa stories, wala pa stories. Parang 15-second video ng IG. Ay, yung ano, yung... Vine? Oh, Vines. Parang Vine, before Vine. Hindi. After Vine. It's parang mga Snapchat? 2015 to eh. Pero IG, may video na yung IG na tayo. Meron kaming, pag nag-scroll ka sa IG niya, nandun parang meron kaming noir honor. Yung nakita ko ata yun, So, parang ginagago senior namin nyo. yung mga artists Okay. ng film industry. Although nagpaalam naman ako kay John Torres. Gagawin ka namin, Tito. Although gusto ni John. Oo, kahit artist, matalino kami kunyari. Tapos gumagawa kami ng mga black and white na Nakita shorts ko yan. na kami yung bida ni Miko. Oo, kunyari, namatay ka. Alam mo, parang, although doon lang kami nagsusuko ng jokes. Pag gumagawa ng film, it's the same. Na parang may pinapatawa lang namin isa't isa. Pag may joke ako or may joke siya, pag hindi nag-fly sa akin or hindi nag-fly sa kanya yung joke ko, wala na yun. Tapos, Next na gano'n. oo, pag sinutan namin, pag tuwan-tuwa na kami pareho, doon namin kakabahan. Men, tayo lang manakagat nito. Kasi hindi, Kasi baka masyadong wavelength lang. kasi, oo nga eh. Like yung tol, ako tawan-tawa ako sa tol, pero parang may mga reviews daw na hindi maganda. Nabasa ko yun. Talaga, ba't benta sa akin yung tol? May kilala direct Eric, tuwan-tuwa din siya. Ako, sabi, ewan ko, may certain humor lang kami ni Miko. Sabi ko, men, mag-shoot na tayo na mag-shoot kasi in 2 years time, wala na yung jokes natin eh. Oo. Kasi, very, I don't know, parang boys, parang hindi na tumanda yung jokes namin eh. And I guess I like doing it as well kasi it makes writing fun eh. Alam mo yun? Unahan lang kami sa jokes ni Miko at times eh. Kasi kunyari ako ginawa niya recurring yung kare-kare kasi ako kare-kare, I hate kare-kare kasi it's parang F kare-kare for the record. For the life of it, ganun. Tapos pinag-uusapan namin yung Ayun na kare-kare. siya. Okay. So, nag-uunahan lang kami kung anong mangyayari sa eksena. Ano ba, susuka ba siya ni Arjo? Alam mo, parang may scenes lang kami in mind. Tapos we start with that. Si Miko always starts with a joke. Yung pelikula niya always starts with a joke. Yun talaga. Hindi niya alam yata yun, pero yun yung scenes. Magsimula siya, starts with the title and a joke. Tapos yun na, gagawin na niya yung film niya. Yun yung conceptualizing niya. So, okay. One of our favorite questions for our directors. Oh my what God, di ako is your, pag What's your motto if you in go, life? sige, go. Maliit man, nakapupuwi pa rin. Third World Cinema Club. Ayun, so we're now in the part na natanong namin kung ano yung influences niya. Okay, first, pag may slump ka, kunwari, na burn out ka na sa ginagawa mong palabas or sinusulat, ano yung influences na binabalik-balikan mong films? Sa akin, parang comfort film ko ha. Super bad. Super bad. Perfect. Perfect. And then, Goodfellas. Goodfellas. Feeling ko pinakamaraming best ko yata pinanood na film, Goodfellas. Sa Godfather. And then, Goodfellas, five. Godfather, Annie Hall, Annie Hall. Oh, Harry Met Sally, Okay. Ay, okay. I see. Shawshank. Alam mo, Pwede marami. Shawshank. Pero sa akin talaga, Like, kunyari, super bad binabalik-balikan yung mo siya. madali panoorin eh. Like, ito yung, para siya, alam mo yung kung ano yung Friends? Kung paano yung Friends na series?
habang nag-jebs ka, nakikinig ka lang ng friends. Naunahan mo magsalita si Phoebe. Oo. Alam mo, parang ganun sa akin yung siguro Superbad. Parang ganun din sa akin yung Superbad. Okay. Modern Family, I can watch. Ulit. Mm-mm. Not much as Simpsons. Pero, yun. Feeling ko yung mga Judd Apatow films. Mm-mm. Wes Anderson din, alam mo yun, saka Taika Waititi. Mm-mm. Kasi syempre, siguro, malaking inspiration sa akin mga Will Ferrell. Old school. Oh my God, ba't di ko sinabi old school? Ay, old school. Old school. Old school. Parang, siguro... Okay. Hindi, The best comedies. naiisip ko lang yung old school. Kaya napatingin ako dun. Ah. Okay, so feeling ko, yun nga, in terms of influences, kaya pala, funny siya, no? Si si Superbad. Kasi gusto ko ng Godfather. Saka Goodfellas. Saka Shawshank Redemption. Ayun, so, Hindi, nakaka-inspire. Pag manood ka ng mga, like, mga Scorsese saka Spielberg film, ito yung mga tipong, holy shift. Di ko kaya bow to, down, mga to. ganun, oo. So parang, alam mo yung, naalala ko to sa The Patriot na movie eh. Mm-mm. Kasi di ba parang sniper parang magaling si Mel Gibson bumarel. Kasi sinabi sa anak niya, palitin mo yung barilin mo siya para maka-headshot ka or something. Hindi ito yung sinabi niya, pero parang barilin mo siya sa parang pupils niya. Para at least yung accuracy yung mas maganda. So, ganun ako. So, parang feeling ko, gagawa ko ng Spielberg of film. Gagawa ko ng Jaws ko. Tapos, makagawa ko na parang Superbad. Hindi kasi si Superbad din. Parang, High ka na. may yun eh, may behind the scenes ako nun before na napanood. Na parang sabi niya, kaya siya nag-work, di ba? Like from, sino ba yun yung may fake na pangalan? Si McLovin. Si McLovin, ganun. Lahat sila nag-work as a team kasi nga, oh. sobrang sabog nila together, ganun. So, yun. Totoo, kami naman ni Miko, we started off as classmates na kind of sabog together, kind of kain ng champ together. So, yun. Doon kami sa bahay lang time yan, katipunan pa siya nakatira. Nag-work ba kayo together sa Blue Bustamante? Yeah. Yung Blue Bustamante, nung sinulat namin yung Blue Bustamante, alam ko naglalakad kami malapit sa bahay nila. Tapos bigla niya naisip, men, gawa kayo tayo ng parang bioman. Ayun. Oo, sige, tara. Men, gawin na natin yan kasi baka pa umuunahan tayo ng mga tao kasi sobrang funny niyan. Oo, sige. Tapos parang I think parang 2 days later, nagsusulat na kami. Sabay kami nagsulat. Sinusulat ko yung Hello World nung time na yun eh. Yung first film ko. Tapos sinusulat din namin yung Blue Bustamante nung time na yun. So yun. Yun. We've been working since, I think yung first ever collaboration namin, di na lumabas to. Pero parang mga thesis films namin sa APFI, sa film school. Oh, I see. Yeah. So we did that. Tapos although when we started off as horror writers. Horror writers. Yeah. So ayaw namin matagas horror writers. Kasi parang at first, brainstormer kami sa Origin 8, ng mga horror films. Tapos nag-brainstorm kami. I think I was first introduced kila Direk Eric as a brainstormer by Eman de la Cruz. Tapos, we were brainstorming on a then parang supposed to be nagagawin nilang project for the directors. Parang 7 deadly sins, kind of. So, lahat ng mga directors, bine-brainstorman namin ang concepts. Tapos, puro horror. So, after nun, puro horror yung natatanggap naming gig. So, yung first collaboration namin ever na, tong film ni Katsuki ba na movie to? Yung sinasawa ni Richard Gutierrez. Si Shara Labati. Yung movie niya. Exorcist. Parang, Oo, ang exorcism ni something. kami ni Nico first writers nun. Oh. Yun yung first ever na. Tapos, nung sumweldo kami, parang binigyan kami ng pera. Hindi ko na sabihin kung magkano, pero parang kami. Pero nung time na yun, parang, anak ng black, magkakitaan natin to, men. Kaya naman tayo dito. Tapos parang, sobrang kami nun. As in, pinagkakitaan to lahat tong, tooth na to. Ito, we were parang, we were about to graduate ng time lang na yan. So parang sabi ko, okay, so okay pala horror writing gigs. So eventually, parang, syempre, parang gusto ko mag-comedy. Kasi, kami for horror, I know that for a fact. Pero parang, ayaw lang naming mag-horror. I mean, ako, one of these days, pero parang, ang i-shoot ng horror kasi.
Tsaka pares naman silang may timing. Dapat maganda timing Yeah. Kami ni Miko, pangit ang timing namin. So parang, dito na tayo sa comedy. Sa comedy Yeah. na lang, ano. Ano kunyari, horror comedy? Why not both? Oo. Gano'n ni Miko sa I Love You to Death. Okay. Medyo, yun. Happy ako sa, nakatawa Yun yung kay di ba? Si Enchong yata. Enchong and Kiray. 2016. Oo nga. Yung Yeah. na-inlove siya kay Kiray na... Pero sino ba writer nun? No, not Miko yata. Hindi yata si Miko writer. Third World Cinema Club. Baka siguro yata. Saan mo na? Actually, yun yung favorite kong film mo eh. Aww. Mahal ko rin yun. Favorite ko yun. Pinanood namin yun sa sinihan. Tas sobrang tawa ng tawa yung audience. Kasi parang at that time, parang I guess, nung lumalabas ng time na yun, feeling ko that's why it stands out. Kasi, we were kind of starting lang ni Miko niyan eh. Nandun pa kami sa parang, alam mo, parang pinapasok pa lang namin yung paa namin sa pintuan. Parang, naramdaman namin yung aircon sa loob. Pinatansya pa namin ni Miko nung time na yun. Kasi parang wala gumagawa ng comedy masyado nung time na yun. True. Tapos parang, alam mo, pag nakapanood ako ng parang indie films, dating sobrang dilaw. Parang may jaundice lahat ng characters mo. Oo nga, napapansin ka ngayon. Bastos ka. Wala lang sabihin. Naka-bronze lahat ng tao. Pero pag pinanood mo, parang anog lahat. Parang sobrang dilaw. Lahat nakasando, ba't may putik-putik? Kaya parang gusto ko naman kwento ng konting medyo middle class naman. Ay, parang gusto ko magkwento from sa akin, di ba? Kasi parang, alam mo, parang yung mga kwento ng ibang tao, kasi ano na yan, gawa lang ako ng tukol sa akin. Kasi yun, I guess. Saka, I mean, I have a great mentor. I have a great partner. I have Miko. Tapos, sila Jet Leko, mga classmates din namin, Jet Leko, Nilvin, they're helping me out. Ang mentor ko nung time na, he was sa akin talaga, at that time, pinaka-important, Jade Castro. Kasi is our professor nung time na yun. Tapos, ginaid niya ako all throughout ng process sa Baka Siguro Yata. Siya and I owe him even my first film, Jade and Ogs. Kasi parang jury sila sa QC ng time na yun. So nag-pitch kami ni Miko. First time na mag-pitch ni Miko, sobrang eng-eng kami. Tapos parang tawa na silang tawa, kayo ba yung characters yun? Kinagaya ni Miko, pareho pa kami ng damit, kami kami ng time na yun. So mukha kaming tanga. Tapos after ng pitch, labas kami ni Miko. Hindi na tayo makukuha forever, no? Kasi mukha ka may tanga eh. Tapos before may nauna sa amin sa pila. Tapos parang matangdang lalaki, nakalimutan yung pangalan eh. Ginagawa na raw niya yung pitching for 15 years. Hindi pa siya nagkakapelikula. So sabi niya, this is your first. Naging ermitanyo din po ba kami? So yun yung first pitch namin. Tapos, nakakatuwa kasi si Jade was in the jury and Ogs Cruz. Tapos, after nung pitch namin, sabi, wala tayong sinabing matino, pare. Tapos sinabol kami ni Jade. Parang, uy, sinabing kayo ni Ogs. Ba? Wow! Ogs pa kaya na nga. Ay, Ogs. Ano yun? Hindi ko na rin champion. Kasi feeling ko, ang alam ko champion wrestling belt. Parang, okay, walang belt. Parang, okay, gano'n. Champion ako? Hindi ko alam yung term. Wait, question, nandun ba yung matanda somewhere? Wala na. Nagpe-pitch Hindi ko na siya nakita ulit. Alam mo, tingin ko kaluluwa lang yun. Kasi, Multo lang namatay na picture. Mamaya. Nakakatawa kasi katabi namin siya. Tapos parang nag-small talk siya sa amin. Pang ilang beses na nag-pitch sa mga iho. Ay, first time po namin. Wow. Ako pang 15 beses ko na. Nagsulat nga ako sa sa bata, Patibot dati, wow, fan po kami. Pero 15 years na ako nagpipitch. Hindi pa ako. Talaga po. Ito yung una nyo. Tapos narinig kayo, champion. Inano tumatayo. Wala na siya nun, hindi ko siya napaki, pero... Ghost from the future. Of yours, geezer. Hindi, mahal ko siya. Hindi ko siya kalala. Hindi ko siya pangalan niya eh. Glass or something. Bigyan natin. Nagkaroon pa sila ng cool na name eh. Glass. Glass toys. Someone, Okay, tapos tinanong namin na yung sa Elise. Tapos, may... Ayun. Nasabi mo na doon sa Blue Bustamante na gusto niyong gumawa ng Bioman. Fans ba kayo ng mga ganun-ganun? Oo, kasi kami ni Miko, we were born a year apart. November 14, 1984 ako.
he was born November 13, 85. 85. So, pareho yung references namin. Ako umabot ako, may mga bakal ako ng laro ng mga Bioman dati. Ako din. Diba yung mga bakal yung pwede mo ipukol? Ayun pa, oh. Kasi sobrang dumugo yung ulo ng anak ng yaya namin. Yung ginawa ko Ninja Star si Pink. Although if you guys have seen, si Miko, yung first, kaya siya naging klase sa APFI. Meron siyang short film. Oh my God, anong pangalan ng film niya? A Happy Horse. Hindi alamat ng Happy Horse. Pero gumawa siya ng Sentai eh. Gumawa siya ng Short Sentai. film. May Sentai short film siya. Nandun si Scotty Titen, yun yung pangalan ng robot niya. Oh my Basta God. nandun si Blue Bustamante, Pink Panganiban, Green Gingona, si... Although bigyan din si Miko ngayon, may Red Juan siya na hindi na-develop ngayon. I don't know kung in the air na yan, pero... Anyway, sige, yun sa Blue, oo nga. Pareho kami ng references and siguro, I mean, siguro it comes with age, no? Siguro kasi, yun... I mean, pag may mga nababasa akong reviews about sa amin dalawa, it's always parang parating may word na nostalgic eh. Yes. Tapos it's just, we're just being honest kasi parang, alam mo yun, parang if you're writing something, tapos alam mo, you don't want to be too smart about your writing and you just want to write and just enjoy writing. I mean, parang ang automatic na kukunin mo sa faculty ng brain mo yung mga nostalgia mo. Oo, I tama. guess are the references. Like kami ni Miko ngayon, parang Meron. weirdly enough, parang yung sa may mik-mik kami sa both films namin ngayon. Oo nga. Grabe, ilang beses ako na ano doon. Mikmik. Yung muntik na mahika. Sa mikmik. Kasi ka sa mikmik. Ay, parang, kasi hindi ako kahit marunong hanggang sa humigo. tumanda kayo, no? Kasi Oo. alam ko, nag-mikmik ako. Ang forma, no shooting yata ng Elise. Nag-mikmik. Natawa ko dati, naupo pa ako dito eh. Alam mo, alam mo na over ka na. Oo, hindi pa Pero pala. hindi pa pala. So, Parang I'm too old for this, parang... oo, hindi na ako nauubo dyan. Tumalabas lahat sa ilong mo, di ba? Yung parang sa Milo, nung minsan sabi ko, may Milo dito. Dati nalagaw ng maliit at konting tubig to eh. Sarap. Masarap pa rin. Pero ang tamis. Tatabihan mo pa yung gatas, yung Oo. yung lata, yung... Oo, yun ganun mo. Ako marami akong Correct. maglagay. Siguro it comes with nostalgia din. Factor siguro yun. Kaya nag-drive kami ni Miko early on sa film school because we talk about The same things. the same things. Una-una pinag-usapan namin, gusto mo ba yung Beatles? Gusto ko rin! Gusto ko, something din yung favorite song mo? Wait, anong gusto mong Slapshot na song? Agent Orange din. Oh my God. Best friends! Parang, Meet cute eh. kasi hanggang ngayon, pag may video okay, parati namin kailangan kantahin, Agent Orange, saka Paper Cut. Literal, like yung after party, napilitan sila Janine, saka sila Enchong makisabay sa kanta namin ni Miko ng Paper Cut eh. At sila ba pala yung first choices nyo? Sabi ko nga, perfect si Janine na ano eh. For that. Yeah, oo. Parang hindi ah. Oo. Hindi kasi, si Janine may quality siya eh. Sabi Kasi ko- ako ayoko mag-cast, eto, kaya parang medyo experiment ng Regal sa akin to. Kasi, like parang, hindi love team eh. Hindi sila love team. Tapos parang, pero naghanap lang ako na parang gusto ko lang ng, gusto ko yung may iba siyang beauty eh. Something in her. Timeless na. Yeah. And she has that. Tapos, and alam mo, nung pinabasa ko kay Janito, she really liked the script kasi. And she really liked it. Kasi sabi ko, have you watched Almost Famous? Kasi I really like that movie. Tapos parang sabi ko, Panoorin niya. siguro yung storytelling ko, kind of like it. Very light, pero it's a story about friends. Parang ganyan. Tapos parang, turns out, gustong-gusto niya yung Almost Famous. So since then, we were sending pegs. Sinesend ko rin kay Enchong yung mga pegs. And si Enchong naman, kasi Enchong naman, I really like Enchong kasi I know he's a very, very good dramatic actor. Pero it's really, rarely I see him in comedy films. Oo nga. Parang ako para sa akin, parang magandang cheat siguro yung mag-countercast eh. Alam mo yun, parang countercasting ng, kasi, like siguro I learned din from Direk Eric, ako yan, si Leo Martinez na kontrabida. Alam mo yun, parang, Sa mga nakast mong actors, sino yung pinaka na-surprise ka na parang against type pero gumana siya as that character? si Phil, sa Elise, Sa films mo. Sa lahat. films. Kahit sa Elise. Siguro si Dino Pastrano sa Sabi baka ko siguro na- yata. Agree, kasi Kasi si Dino, it's his first niya. Na lead siya? na or- actor siya. Okay. Well, may mga ano sila, mga skits sila, pero AD kasi siya eh. Tapos sumugal lang siya mag-audition sa akin eh.
Kasi nung time na yan, baka siguro yata, supposedly, ang gustong i-cast talaga, ang binibigay sa akin, actually si Enchong D, Oh, saka si, Zanjo, si Zanjo. for baka siguro yata. Sabi ko, masyado silang maganda para kay, alam mo yun, mas maganda, alam ko, gusto ko mismatch eh. Gusto ko mismatch eh. Alam mo, parang, hindi ako maniniwala na, alam mo yun, magdadalawang Middle isip class ba yung ka. babae na, kunya binutis ako ni Enchong, di parang, ay, ba't ako magpapakasal dyan? Pakasalan mo na, girl. Ito mo naman yung ano niya, no, trapezoids niya, no? Pero pag nakita mo kasi Dino Pastrano, tapos pinataba ko si Dino doon. Okay. May picture kami ni Dino eh, nung una kami nag-meet. Sabi ko, medyo payat si Dino ah. Taba ka pa. Kumain siya ng kumain talaga. Tapos parang hindi na mag-cash sa kanya mga, si Wami at that time yung PD ko eh. So, si Wami at kasi rin, naubusan ng damit. Wala na cash sa'yo, Dino. Kasi ako kinakabahan ako nung time nung sinushoot na. Kasi, oh my God, sumugal ako. Walang experience to. Pero it worked naman. It worked. Oo. Kasi para talaga siyang slug na ano. Just love. Tapos, mahal na mahal ko si Dino. Ang nanil pa nga niya yung parang comedic timing nung Yes. scenes Oo. niya. Nakakatuwa siya kasi nakakatawa at the same time kasi nagtitiwala siya sa akin. Tapos ako, hindi ako nagtitiwala sa sarili ko. So, nakatawa nakapitan pareho. Don't worry, I got you. Ganun. Don't fake it till you make it. Ako sa ko, dapat yung mga sinasabi, hindi, akong bahala sa'yo. Oo. Pupunta ka sa CR, no? Umiiyak ka. Titigil ako sa malayo. Hindi ko alam ano yung rin. Although, parang na-enjoy naman namin. But we really enjoyed kasi ang dami niyang tanong. Alam mo, parang sabi ko, okay, ganito. Ay, sobrang tutuwa ako. And sila, Tita Sherry, gusto rin siya, Tito Ricky, kasi mukha siyang Eigenman eh. So, binibenta ko, mukhang Eigenman yung ano. Oh my God, you look like my son. So, ano na sila, banding kagad kami, di ba? Dino Eigenman, Pastor. Mukha siyang Eigenman. Mukha nga siyang Eigenman. The missing Eigenman eh. Para soap Oo, opera, no? Tama. Siya yung parang may Ang nawalang make... kapatid niya. Siya yung make-believe version ko eh. Like parang Joel na mas gwapo. Ang ganda ng ilong. Si Dino, pagkausap ko, minsan tumitingin talaga ako sa ilong niya eh. Nakamos din eh. No? Hanggang ngayon, parang, di ba? Years after ko siya makilala. Although nakasama ko siya madalas, I think, dapat mag-iinom kami kahapon nila Dino nag-aaya siya, although parang di lang natuloy. Actually, may... We really bring. On the other hand, yung role ni Miela Espinosa sa Elise, sobrang similar dun sa Pandesalawal. So, Totoo, no? hindi ka Alam mo, nalaman totoo ba yun nga. or nagkasabay lang? Nagkasabay lang. Kasi ganito. So, I wrote the character, di ba, 2015. Nothing has changed. Wala naman masyado nagbago since the first draft. Kasi pumasok si Miko by the 5th draft. Pinasok ko siya 2017 na. Anyway, yung character ni Remy, yung Miel Espinosa, it's always been the same. Although, wala akong character, wala akong artista in mind doon. Ang alam ko lang sino tayo taga... Hina ako sa TV names eh. Itbulaga. Yung bata. Si Chacharap? Si Raisa May. Si Raisa May. Kasi yung pitch ko sa kanya sa Cinema One, Raisa May. Oo. Yung pitch ko sa Before Cinema, kasabay ng B.S. White. Tapos si Raisa May, supposedly, kasi wala ako, blanco na yung mga ibang characters ko. Tapos, wala na ako ibang bata na maisip. Kasi alam ko sing-song lahat ng, alam mo, pag may bata talaga. Po. Lahat na sa Agatom, sa Anatom, saka alam mo, parang lahat sila sineskwela. Opo. May para sa magandaan. Ano yun, parang, po, ano yun? Yung basta parang sila nasa skateboard, lahat parang, Sa ganun lang. rampa. Ano, finger pa? Ano to? Hindi nga sing-song yun eh. Finger ano? Oo, parang ganun eh. Siso? Yan. Puro ganun. So, okay. So, nung time na nagka-casting na kami, so si Phyllis Grande, kausap ko. At this time, si Che Espiritu rin, yan dito rin nakatira. So, nakasalubong sila for one of their meetings. So, si Fee naman, I've been friends with her forever. So, nag-coffee bean kami, kwentuhan lang kami. Sabi ko, wala pa ako nakakast dito sa sa Remy character ko. Ay, nako, ang swerte-swerte namin. Ang galing-galing ng artista namin sa Pandesalawal. Sino yan? Miel Espinosa. Sabi ko, sino yun? Yung babae sa patay na si Jesus. Oo. Yun, nagsabi ng Puki. Hindi ko nakatuwa yung bata na yun, Ay, ang galing niya, Joel. So, grabe. So,
patay na patay din ako. So, nung pinanood namin sa CCP yung Pandasalawal sa premiere, patay na patay ako sa Pandasalawal. Pero at that time naman, parang, sabi ko, oh my God, siya na. So, nagpa-audition kami. Pero although parang fake yung audition, medyo rigged yung audition na yun. Kasi alam ko siya na eh. Sorry mga batang nag-audition. Sorry. Pasabog eh. Susunod. Tama, nag-audition. Sean. Pasensya Kasi na po. gano'n nila, parang medyo rigged na siya. Parang, hello, hi. Wow, bye. Julian! Gusto mo ba, sir? Gusto mo cookies? May mga pandesal kami. May small talk pa. Uwi mo. May gano'n na agad eh. Alam ko siya na. She's made for the car. Oh my God. Hindi ko lang siya, parang feeling ko lang hindi ko nga siya na maximize, but she's really good. And she wants to be a director kasi like parang sumuupo siya sa director's chair ko. So magdidirect siya kusa. Pag nasa set ako, may marinig na ako sa mic na boses. Ano na, ayusin nyo na yan. Para sa eksena to, iiyak ka na. Ayusin na yan. Ang motivation mo, may ganun siya, I have videos. Thank you. Oh my God, ayaw niya mag-artista, gusto niya mag-direct. So parang, bilang ka to ng Play-Doh. So, alam mo, parang sinaspoil ko siya. Ano ba gusto? Bili ko ng Play-Doh sa set. Basta parati siya may brownies. Nanto ka na, may dala ko mga chocolates. Lovely kid. So, Speaking of brownies. Okay. Sobrang curious ako dun sa eksena yung sa Elise eh. Binura namin yung scenes. Ano yung sa brownies? Tama ba yung tingin ko sa brownies? Ano ba tingin mo sa brownie? May laman. Yung time na May bigla laman, naging ano eh. space. Bigla naging philosophical sila next time. Totoo. Alam mo bakit? We deleted 50 minutes of the footage, Elise. Most of them drug-related. Okay. Kasi nga, yung... Most of them. Happy brownies. May time, Okay. may eksena ko. Hindi ko na na-shoot, pero parang excited kami nila Enchong dito eh. Pinag-uusapan ni Enchong sa ni Victor, si Elise. This is after nung parang may nagigitara, tapos pauwi na siya. Ito ba yung pamotel? Ay, hindi. Iba pala. Ito yung Hindi, si Elise. Si Elise na pala to eh. No? Elise na parang before siya maglakad pa uwi, I think after nung humiga si Elise sa balikat, may tumutugtog na babae. This is after that. So, After that. Oo. Parang sabog na sila sa brownies. Tapos parang nag-open up sila sa isa't isa. Puro VO lang. Alam mo, hindi ko na naintindihan ang kaibigan ko. Then biglang makakat yung VO, parang naglalasa yung puro ganun lang yung tinasabi nila. Parang gusto ko ibabad talaga. Kaso, yun lang. Parang, walang lalo manonood sa akin. Parang ito yung sa tol, di ba? Oo, yung parang sa tol. Isang gasolinahan. Si Miko ang tapang kasi, ang tapang ni Miko talaga eh. Ako hindi ako ganun katapang kasi parang ako, although parang yung marami siyang mga ganun, pero ako talaga sabi ko legit na kamay. Sabi ko hindi, kailangan middle finger talaga eh. Although sabi ko, napasok mo yung drugs ha? Ako ayoko natakot ako eh. Marami siguro parang may mga 20-minute footage ng drugs, another 20 minutes ng Rita scenes, tapos marami. Okay. Pero Ganda eh, drugs, kasi- I know yung brownies. Kaya hinay sa brownies ha. Ayoko nga. Kasi sabi mo nga, di ba, parang ayaw mo nung parang iniwasan mo yung quotable quotes dun sa pelikula. Tapos biglang nag-quotable quotes Totoo. si Elise eh. Kasi 'di ba bigla sila nag-uusap ng parang, ba't sila nag-uusap bigla ng yung life, Opposites attract, yung opposite attracts. Wala namang ganun talaga sa pelikula. Tapos bigla, kasi pumakain nga sila ng brownies. Bakit ang boring? Ang boring. So, do you have any upcoming projects? that you'd like Kasi may next na Regal film ako. I'm under contract with them. Okay. Wow. So, meron ako isang plan. Okay. Thank you. Meron ako. Bayad na bayad po ako ng mga 150. Abutan na lang po. Abutin na lang. Maya na lang po. Actually, we're deciding. Actually, me, Direct Joey Reyes, and Miss Rosel, nag-decide kami on which route to take. Kasi I have two concepts. Na I would write them. Tapos, gusto ko talaga pareho. But, alam mo parang one or the other. Kasi like, syempre, the recent happenings sa industry natin. Tapos yung, kumbaga yung sales din ng Elise. I personally, favorite ko siya. Elise, sa mga works ko. But alam mo parang how to sell it, 'di ba? It didn't really sell well. So parang feeling ko medyo na-rock yung boat na feeling ko kailangan ko sumabay talaga sa wave. Alam mo 'yon? Ano ba yung creative
ano ba dapat yung gawin kong next step if I'm gonna do my next Another film. film. Kasi alam mo, baka hindi na, baka masyado na, baka ano parang am I pushing it too far? Na parang, masyado ka, I mean, iba eh. Parang you have to, I mean, art is art, but it's still business. Yeah. Show business. So, you have to attract the audience, di ba? So, may ganon. Pero, syempre, I still wanna do what I wanna do. Tapos, I mean, the things that I'm also fascinated with. Pero, feeling ko it add a bit of parang interesting things na parang, okay, you have to be smart sa next film mo, Joel, kasi, di ba? We have to sell. You have to have ticket sales. Do you have plans to parang ilagay sa streaming platform or microcinemas? Actually, Or yung distribute microcinemas, sa ibang- definitely. Ako parang feeling ko I'm 90% positive. Sana. Pero sa streaming, ako naman, almost most of my works sa streaming naman. Alam ko, baka siguro yata. Siguro yata si Hook. Sa, I it's think in... Woke Up Like This Hook ba? of Like This is in Hook din. Hook Or in din. iFlix. So, nandun lang sila. So, this would be in streaming. I'm pretty sure. Pero, siguro mag-microcinema muna. How about plans like, distribution overseas na mga Wala. Pero, actually, end of this week, magkikita-kita kami. Kasi plano rin namin. Kasi, I mean, surprisingly, nagkaroon, well, natuwa naman ako, overwhelmed naman ako with, parang natuwa kami yesterday. Kasi parang, na-extend yung Elise. So, I mean, ito parang lumusong ka sa tsunami eh. Alam mo na dyan yung Alone Together. Sige. Ayaw mo yan. Nagda-feast kasi ako Pag may kagabi. tatlong matanda manood, okay na rin. Kasama siya sa prayer list. Di ba? Gano'n. Dasal ka ng dasal. Bahala ka. Sinugutin dasal mo. Bahala ka. Mag-isa Lord, mo. pakit-extend po yung kasi. Ikaw bahala, gateway. In-extend mo eh. Ganon. Ikaw bahala. Correct. Although, sana kung, I mean, alam mo, hindi mo na-reala kung saan pupunta kung magpa-platform ka ba. Pero microcinemas, definitely. Pero alam mo, Buti nga marami nang I want to show it naglabasan to more people. Tama. May message, eto, pang Star Talk. May message ka ba to all the people who watched Elise? Siguro, parang, Elise kasi is a very personal film for me. And parang ako, I'm just so overwhelmed na parang na-appreciate siya. Alam ko kasi after watching it for mga 35 times sa editing, and after cutting down 50 minutes worth of footage, tapos, alam pa ulit-ulit mo pinapanood, you get a bit tired of it. Tapos, alam mo yun, you see the smallest of details. Eng mo, well, but ito yung shot mo, alam mo yun. Pero, I'm just so glad na people appreciate it as it is. Kasi, it's really personal for me. Kasi parang siya na yung pinaka-diary ko na film eh. Tapos, if, alam mo yun, parang, sa mga hindi pa naman nakapanood, I mean, I hope you can watch it, but parang, siguro I'm just so flattered with everything na natatanggap ko. But, siguro, yung film is not trying to be anything else. I mean, parang, people can have their opinions on ano ba yung hinahabol ng film, pero honestly, it's just my love letter. Ano siya? It's a love letter. Like, it's feeling ko, kaya that's why parang binawasan ko yung comedy niya to add dun sa Kaya kinakabahan ako dito at first kasi parang, oh my God, magbabago na ba ako? Gusto ko mag-comedy. Pero, I mean, people say it's funny, so parang okay. So, nasa comedy bracket pa rin siya. Tsaka may naipundar na yung babaeng base no Oo naman. May naipundar na siya. May naipundar, no? Ginawa ko siyang wild card ko eh. Alam mo ikaw si Elise? Next time ko na-chismis sa inyo. Pero, may naipundar na si ate. susunod. Umabi na ba talaga si John Elbert? So before you share your pang takeaway, we're gonna ask yung favorite questions natin Sex or for chocolates? closing. Sige, sex or Sex and chocolates. yung sa Together. yung last film. Ay, sige. So, ito yung last segment namin. Charot. What movie, TV series, or whatever have you watched or done recently? Watched and done. Or done?
Kasi kanya, video games, ikaw, bahala ka. Okay. Ikaw muna. Pinaka-recent naman nangyari sa akin. Me and Miko always play Smash Brothers sa Switch. Ultimate. Always. Smash Brothers Ultimate. Ako si Chrome. Siya si... Sino ba ginagamit ni Miko? Anong ginagamit mo? Donkey Kong ginagamit niya. Donkey Kong, wow. So, nag-internet kami. Galing namin. As in... Hindi na kami sa ng tournament eh. Tournament tayo. Sobrang addict ako. Hindi ko nga dinala yun just to look professional eh. Kahit may meeting kami last week, yun lang ginawa namin, mag-smash sa meeting. Wala kaming kwenta. Tapos, recently, Red Dead Redemption, naglalaro kami. Ako, si Miko, si Mick Vergara, sila Victor Villanueva. Puro mga filmmaker. Naglalaro kami ng online na Red Dead Redemption sa PlayStation. Ako, nag-RDR. So addicting. Pero beta pa siya eh. So, nadidisi siya eh. Sobrang ganda ng story. Oh my God. Ang pakit ng ilis kumpara sa Red Dead. No? Biglang dinownsize. On the air, no? I mean, Dinownsize bigla. fun fact may speech yung guy sa di ba? Ito talaga, matimanda kaya ako rockstar. May speech sa... Yung boyfriend ni Elise, si Ivan. May speech siya at first, di ba? Sana talaga hindi ako mademanda rockstar. Pero gusto ko lang sabihin, tinagalog ko lang yung sinabi ni Dutch. Ay, oo. Sabi ko naman si Dutch yun eh. Kasi ang sinabi niya, mga reference si Dane, yung mga names, literal tinagalog ko lang. FBI, open up. FBI, freeze! So, tinagalog ko lang. Although may mga iniba ako para yung copyright. Sabi na laban sa dulo, hindi naman lumaban yung mga ano eh. Saka tinanggal ko yung snow, wala mas snow sa Pilipinas. So, I mean kasi yung unang line, ang ganda na speech ni Dutch kasi wala eh. So, hi ko. Rip off. So yun yung mga ginagawa namin recently. Meron kami mga project actually. Although meron pa ako, hindi ko pwede sabihin. Pero Miko, Mick Vergara, and Victor Villanueva, we're cooking something up na para magko-collaborate kaming apat. Oh, nice. Yeah. So, parang feeling ko, alam mo, parang supportahan lang comedy directors. Alam mo, parang, mediocre directors unite. So, hindi naman kami, di ba, parang, Jason Paul. Alam mo yan, hindi naman kami parang charismatic. Alam mo, who? Alam mo, pero parang, Ang dami sinabi. nandito lang kami sa parang, sumasweldo kami. Minsan nakakatawa. Nakakalimutan mo after watching the film. So, ganun yung mga works namin eh. So, alam mo, parang, magsama-sama lang tayo. Tapos yun, so, once in a while, so gumawa na kami, may mini group kami na parang nag-ano lang kami. Nagdi-discuss lang kami na parang, nag-send na kami ng mga picture na ganyan. Ewan kung bakit nauso yun. Parang, tumingin ka well, no? Sabaw. Kasi lumang joke na yan, pero parang benta pa rin kasi bigla may message sa group pag tingin mo kasi nakaganon lang eh. So, extend ako na hindi ako nakatingin. So yun, tapos magdi-discuss kami about films, tapos parang yun yung ginagawa namin ngayon. We have a project together. Me and Miko, actually may meeting kami ni Miko kasi supposedly may meeting kami last week, pero nag-smash nga lang kami. Stupid. So magmi-meeting ulit kami this week. Okay. Tapos, yun, may project with Regal. Kasi we're just discussing din. Kasi yun nga, if I'm gonna write it or not, ganun. Kasi ako, as much as possible, I wanna write my works. Kasi feeling ko may restraint masyado eh. Parang alam mo parang ewan ko, nandun pa ba ako na parang feeling pa ako. Pero gusto ko magsulat eh. Alam mo yun, parang I enjoy writing. I think I enjoy it more than directing. Kumbaga, my writing is my extension of my writing. Okay. So, although now, I kind of enjoy it a bit more. But, So, Ano, pa ganun? Ako na lang. ikaw muna. Sige, ako, alam ko medyo late na to, pero kasi konti lang napapanood ko recently. Napanood ko is, I, Tonya, ni... shit, Roma, napanood mo? Hindi ko napanood yung Roma. Napanood ko na yung Roma hindi ko sa pa 10 minutes Netflix. pa lang, nabore ako, sorry. 10 minutes pa lang. Pero pag pinaurin ko siya, feeling ko pag nasa mode ako, Chat ko si Alfonso. Wait lang. maganda rin siya eh. Wait lang po Maganda rin siya sobra, pero yun nga. Kailangan may mood ka para panoorin. Kailangan may mood eh, alam mo yun.
Hindi ko pa din siya napanood kasi feeling ko ganun din. Pero maganda siya. First 15 minutes, grabe Sorry na siya. po. So, mahilig ka mag-rewatch. Anyway. Yun, so, I, Tonya, si starring Margot Robbie. Oo. and Oo, maganda. Yung skater siya? Surprisingly, nagustuhan ko siya. Nakakatawa siya. Parang siyang dark comedy, pero nakaka-depress din siya. Tapos ang dami yung sinasabi about paano, how the media treats people. Oh. Tapos, yung pagtrato nila towards yung mga Tama. yung mga lower class white people, mga white Ay, trash. Si Tanya? Si Tonya, oo, kasi parang Tanya Harding? Tonya Harding, oo. Kasi di ba compared dun sa karibal niya, parang hindi siya ganun ka-glamorous. Although technically magaling siya. Yeah. Pero yung pag-score sa kanya ng mga judges sa mga skating, hindi Hindi fair. fair. So, medyo underdog siya, no? Yeah, underdog story, pero syempre, alam naman natin kung ano nangyari. So it gets worse and worse. Yeah. Ayun. Although, yun yung mga una ko napanood na scandal kasi. Although bata pa ako. Oo. So, parang, alam mo yung parang wala akong... 1990s to, di Oh, ba? 1990. So, parang in form of VHS pa siya eh. And Oo. CD. Okay. Yun lang. Wala akong masyado napanood. Ano ka napanood? Mga Pinoy films. Actually, Alone Together, sobrang... Actually, honestly, looking forward talaga ako panoorin. Sayo ko Kami lagi. din. Kami din. Feeling ko, In trailer pa memoria lang mo ba? kinikilig ako. Ang last kong napanood na Filipino film was Hanggang Kailan eh. Ikaw. Ay, oo. Meron pa ba hanggang kailan? Sa SM Meron South pa, Mall. oo. Meron Ewan ko pa. lang kung nakikita sa Pailan SM ilan? South Mall eh. So, panoorin. Feeling ko Alam meron mo, pa sa SM. kasabay ko siya, di ba? Kasabay ko yung hanggang kailan. So, parang ako, panoorin ko nga. Sabay ko pala. So, pinanood ko yung trailer. Hoy! Ang ganda! kasi syempre, yung trailer, ang binenta sa una, okay. Yung unang teaser kasi, nag-usap na sila para ako. Okay. Ayun. Tapos yung trailer parang, So, sobrang may curiosity talaga ako sa akin. Gusto ko siya panoorin talaga. Although hindi ko na siya naabutan, pero I hope mapaabutan ko siya. Kasi parang, hindi ko maganda siya eh. Kasi kinikilig ako. Ang weird, kinilig ako. Pinipigil ako sarili ko, pero hindi ko kaya. So, ako talaga parang gusto ko panoorin yan. Wala lang. Feeling ko kasi, basta... Yung bato, napanood niyo? Mamaya Ako napanood ko na. Mamaya ko rin sasabihin kung bakit parang, gano'n. Yung mga Ikaw muna, before me. From our last episode, wala din ako napanood pa. Elise, napanood ako. Ganda. I just feel sad for you, man. Man, panoorin mo Red Dead. Mas maganda sa akin. Red Dead Panoorin ko na Redemption 2. talaga yung walkthrough. No? Cinematics only. Grabe yun. Ang cute! Hindi, may mga ganong cuts sa YouTube yung cinematics plus crucial gameplay. Mga laban-laban. Kasi hindi ko nalaro yung 1. Nalaro ng pamangkin ko. Tapos hindi ko nalaro yung 1. Kasi busy ako with Mass Effect yata. Tapos sabi pa ako nalaro Uncharted, whatever. Tapos parang lalabas yung 2, hindi ako kasama sa hype. So pinanood ko yung parang 12-hour. So alam mo kung gaano ako walang trabaho, di ba? Dalawang oras na nanood. Na-hype na ako. Tapos yun, pinanood ko yung sabi ko, ang ganda naman ito. Actually, pwede mong... Kasi since 1 is a sequel to 2, chronologically, pwede mo siyang laruin after. Tama, pwede mo siya. Iba rin, no? Iba rin yung dating niya, no? Actually, Ano ba yung canonical order? Parang Star Wars, di ba? Tama. Okay. Ano ba? Ako na, wala ka na napanood. Well, may nabasa akong book pala. Pwede ba Ayan, yan? sige, pwede yan, go. Interesting naman siya. Book siya nung isa sa chief film critics ng New York Times, E.O. Scott. Si Aaron Scott. A.O. Scott pala. Yung title ng libro, piling ko siya tongue in cheek yung title ng libro. Ano? Tunog, Tongue in piling ko cheek. joke siya kasi tunog self-help yung title ng libro. Yung title niya is, nakalimutan ko bigla. Ano yan? Sorry. How to watch a movie. Critics for Dummies. Critics for dummies. Similar. Better Life Through Criticism. Parang gano'n. Wow, self-help na Pero Better self-help. Living pala, Through Criticism. Better living. Pero deep siya. So parang pang-hook lang siguro yung title niya. Ay, ako nagbabasa ng deep eh. Parang, alam mo, parang, ano to sinabi niya? Google. Mabigat nga yung Ang hirap ng vocabulary. ganun. Alam mo, pag may review ako talaga, pag English, yun na, bubukas na ako ng Chrome. Sasabihin to na hindi ko, ha? Okay. Okay. Nice pala yun. Ang daming
ang daming ideas, interesting. Kasi since critic siya, parang dinadefend niya yung criticism. Kasi parang, Yeah. critics lang naman yan, etc. Mga ganun. Alam mo, may lumalabas nga ngayon sa newsfeed. Once in a while, dumadaan sa newsfeed ko, the past month, yung parang about don't listen to film critics, watch the movie and make your own Sa akin, hindi sa para licking you guys asa, pero importante yung critics eh. Para hindi mabubuhay talaga yung Philippine cinema or any kind of cinema without critics. Hindi wala magpo-push. Oo nga. Like parang extra push yun eh. Like I mean kung hindi gusto ng critic yung film mo, I mean, well, one, at least you learn something. I mean, maybe it's bad for the film, pero I mean, it's good for the industry. Alam mo yun, parang people would continue. I mean, it's not just, it's part of it. Awards, yung mga critics, diba, Correct. parang yung mga union. I mean, kasama yan, it's a package. Basically, yun ang sinasabi ko. So, parang hindi ko binasa yung article, pero parang ako parang, don't listen to film critics. To add to Raul, that, ewan ko, parang sa akin dati, nung height ng Film Police, Yeah. nakatulong kami sa General Luna. As in, Totoo. mega talaga ako nun, parang nag-Twitter pa ako, nag-Facebook, Yeah. Dude, tas si 3 times akong Phil D. oo. Grabe si Phil D. Alam mo, parang naging siya yung face ng Regal ngayon. Ay, sorry. Kasi pag nakita mo yung post, Regal Films. Tapos ang caption ng Elise, nakasulat, Elise is a story about, hindi ganun eh. Philbert says it's a masterpiece, 5 stars. Parang, wow, ikaw si Ronald McDonald. Ikaw yung face. Yun. So, parang kaya nga, Hindi man tayo magkakalaban dito eh. I mean, it just says that. Parang, di ba people who have, parang, I know a lot of directors who hate critics. I'm sure kilala mo yung mga sinasabi ko. So, alam mo yan. Pero alam mo, parang sa akin, hindi mo pwedeng i-disregard critics. Sabi nga ni A.O. Scott dun sa book niya, ang proper name talaga ng criticism ay defense of art. Tapos may point siya na ang all of art naman daw kasi is successful criticism. Kasi lahat naman ng artists, hinuhugot lang din naman nila yan sa kung ano yung nabasa, napanood, nakita nila, di ba? Tama. You're always inspired by something. Parang input-output, kung ano yung output mo is kung ano yung criticism mo sa kung ano yung nakita mo at kung ano yung mga naranasan mo, ganun. tama. Marami Oo pang nga, magandang no? ideas yung book. Hindi kasi totoo, no? Kasi hindi ka naman, like, alam mo, wala namang original idea, pero may sarili kang DNA. So, alam mo yun, parang, kunyari, Annie Hall, di naman siya yung una eh. Oo. Like, alam mo yun, it's a mix of anything. Like, si Tarantino naman, he's considered Isa pa yan. very original, pero it's also a inspired mix. Oo. somehow ng mix of these two, di ba? Oo. Hindi ko nga alam. Makes him original kasi Quentin Tarantino siya eh. Makes his DNA, may DNA siya. Hindi ko nga alam kung saan nanggagaling na original si Tarantino kasi kilala naman siya as Kumukuha siya from film so many enthusiast. different Nag-aral, parang nagtrabaho siya sa video shop. Video Ganun. store pa, di ba? So parang saan nanggagaling na original siya? Alam naman natin na lahat ng ginagawa niya is Yeah. Tapos ngayon, ang term na, medyo Tarantino yung gawa mo. Oo, di ba? Pero alam mo yun, parang considered na siya na parang may genre na siya, di ba? Pero yun siya, may pinanggalingan din siya. So, I guess lahat tayo pinanggalingan naman. Tama. I mean, ito, pinapanood sa itong Elise, yung parang last draft ko nito, pinapanood sa akin yung ni Direct Joey, and I really loved it, yung love story. Yung 1960s? 70s. 70s, 71. love means never having to say you're sorry. Oh my God. Alam mo, parang naka 2 drafts ako, sobrang mahal ko yung pelikula na yun. Parang, oh my God, ngayon ko na napanood to. So parang, hindi kaya siya sa isang draft tong gagawin ko, gawa pa ako 2 drafts. Ganda eh. So alam mo yun, parang, how can you make a film without any inspiration? Tama. True, no? So, ako naman, Yeah. may bago naging malahayi na yung tawa ko, mahilig ako before sa sa crime drama. Crime drama, mysteries, ganyan. As in, dati Like? sa Discovery Channel, every 5:30 na madaling araw, may pinapanood ako doon na parang real life na crime. Oh my God, alam mo bang napupuyat ako dyan? May time na parang 2 days ako hindi natulog. And this was Kasi- parang before ako mag-film. Oo. Dahil open ka ng open ng new tab. Kung serial killer. Oo, yes, ganun. So, So parang, nagustuhan ko yung Mindhunter, pero even before yung mga predecessor niyang films, ganyan. So, yung last ko napanood is, yung confessional tapes ni Ted Bundy. Kasi excited ako sa Netflix. Docu? Oo. oh yeah. As in, triple lock ako ng doors, gano'n. Maganda? Maganda siya, in fairness. Kasi ang ganda ng pagkakakonstruct
Nabasa ko lang siya sa, wala akong alam, hindi ko pa napanood yung docu niya. Oh, actually 4 lang yung episodes niya. Pero Lahat Ted Bundy episodes, ha? ha? Ted Bundy, Oo. 4 episodes ng Ted Bundy. Ito yung tapes, di ba? Yung tapes. Wow! Hindi pa yung extremely vile. Tas yun. So parang ako, bigla ako na throwback na parang, oh my God, there were days na seryoso akong tao. Talaga? Tapos parang, gusto ko pa mag-work sa Puneraria sabi ko nung sa tatay ko, gusto ko mag-work sa Puneraria. Di ba malaking ano doon? May mga ganun akong moments dati. For example, 7, edi gusto mo yung 7 na movie. Oo. Tsaka, parang kabisado ko lahat ng first 5 seasons ng CSI dati, ganun. Sumatay si Ganun. Warwick. Oo, tangin. Sorry. Sumatay si Warwick, parang, What the fuck? Tapos parang, ayoko na. oo, yun. So Namatay si parang, Warwick. nung napanood ko siya, sabi ko, actually, etong si Ted Bundy, he's very evil kasi nga, hindi siya psychologically incapacitated siya. In a sense. Incapacitated ba siya? Wow. Kasi So, is he in a level... hindi siya Charles Manson pangit. Yun yung ano sa kanya, parang he's very charming. Hindi, for example, parang Silence of the Lambs, para ba siyang Yes. Kasi talagang, alam mo, wala siyang problema. He just created kumbaga problem for parang wala lang himself. siyang empathy sa pinapatay niya. Yes. Hindi siya Wala nag-empathize. siyang problem He can per just se. kill. Hindi siya yung parang lumaki sa pangit na neighborhood. As in, yung mom and stepdad niya, sobrang straight edge nila. Talaga? Nung pinarinig yung confessional tapes niya. And ganito siya daw, yung gustong-gusto kong pinaulit-ulit nila doon is like, nung tinatry siyang paaminin, since he's very smart, syempre ayaw niya umamin. So, ginawa nung investigator is, sige, if you were in the position of this guy na nahuli namin or na suspect, kasi diba you have a major in psychology. Ano sa tingin mo yung naging feelings niya? Oh, shit. Kinuha niya yung tape recorder, tapos niyakap ng ganito, parang on the night of ganito, ganyan-ganyan. The oceans were ganito, ganyan. Wait, sinabi niya? Umamin siya? Umamin siya in a In way na... third person. In third person. So, Wow. ang ganda kasi pinaparinig Ang siya. smart. Sinira mo. Spoiler. Sorry. alert. Hindi, may ano yun, may synopsis. He told it in a third person. Okay. Sige, pero papanoorin ko pa rin yan. Ganda siya. Kasi nga, Shit, sana, gusto mo makita sa movie yan, do? sabi, may nabasa akong Shit, review parang nandun na sa parang act 3 ng movie siguro yan, no? Oo, feeling ko. Ay, kasi yung sa movie, Spoil ko sa ano, Parang hindi, ganda. ano siya, yung movie is Act 1. Act 2 na pala. Act 2. Yung Extremely Vile. Oh, yeah. Yung si talaga. Zac Efron, si Baby. Si Ano? Baby. Kasi ano yun eh. May nagkasang docus talaga, no? Medyo, told siya on the point of view ng girlfriend niya. Kasi nagka-girlfriend siya. Yeah, And, yung sa movie. Tama ba? si Lily Collins yung gumanap. Dun sa confessional, hindi ko baby, baby mo. Sige. Hindi niya alam. Ayun. Tapos dun sa show, basta, sobrang, parang ako, okay, ayoko na lumabas ng bahay, lalako yung pinto, kasi, Oo. Tapos Ano, pinaghanap si Ces, no? Ano nangyari kay Ces? Kasi ang hirap eh. Kasi, like, yan, gusto panoorin yan. Tapos, maganda rin daw yung Sex Education. Marie Kondo. Tapos, manonood pa ako ng, Marie Kondo, Sex Education. You ba? Gusto panoorin? ako nagustuhan ko naman siya, You? in a sense. Hirap You! yung trabaho Soldier Na boy. magka-time. Pero yun, ginawa ko doon, wala akong ibang ginawang responsibility. Kaya natapos Sige, ko kung 4 siya. episodes na panoorin ko. Saka yung Hero Academia, di ba? Alam mo, tayo ko mapanoorin eh. Kaya ko din. Tayo kong work. Hinahabol ko na season 3. Maganda ba? Maganda Ay, season although, 3. Hindi ko pa napanood. Kasi Naruto fanboy ako. Yun. Tapos ayoko ng Boruto kasi parang F.U. Naruto pa rin. Oh, natapos na siya sa Naruto pa Naruto rin eh. Naging Hokage na siya yun Oo, eh. parang wala na. Hindi, non-canon na si Boruto. Tapos, Dragon Ball Super, inabangan ko talaga yan. 5 times ko pinanood doon yung Broly. Yes, bro. 5 Favorite times. Oh my God, man. 5 times. 5 times. 5 times. Ito yung pinakagusto kong Broly. Like, tama, bro. Ganito dapat si Broly. Yan talaga si Broly. Ganda na gigil ko. May panoorin ko ulit. 6. So, yun. Yung Hero Academia. So, alam mo yun, di ko pa nasusundan eh. Kasi parang pinakita lang sa akin. Men, parang Naruto rin siya. So, pinanood sa kanila laban na parang may ice na kalaban na ano gamitin yung sunog kasi sa tatay niya. Oh, yun. Hit Pa-end that. na yun ng mga season 2-ish na yun eh. Season 2-ish na yun. So, yun pala yung bala ko panoorin. So, ano mo unahin ko? Sobrang epic season 3. Totoo. Ikaw, Nasa Colin, sa Netflix tingin mo, naman, no, lahat. Nasa Netflix lahat. Oo, kasi yung Modern Family, like, susunod ako, wala pang season 10 eh. Parang ganun eh. So,
yung ginaganyan ko si Friends eh. Parang, alam ko na yan eh. So parang, kahit habang... Friends, wala na. Alam ko lahat Pero ng lines. nakakatawa Alam ko siya. kung anong line, anong season. Kaya sabi ko, ito talaga successful na comedy kasi kahit pamangkin ko tumatawa. Yung pamangkin ko Hindi, kasi parang pinapanood 4 ko years since old grade lang. 4 ako. Ganun. Oo. Like 1994, I don't know kung Channel 5 ba siya or RPN 9. RPN. RPN Ay, hindi, ba siya? Channel 5. Channel 5, basta bago Sa mag-Ali ABC McGill. 5. Oo. Parang ganun. But 94, 95, pinapanood ko na siya. Tapos hindi ko na-get yung ibang jokes. Nag-fly lang sa akin yung ibang mas matanda na jokes. Pero yung iba nag-gets ko. Tapos alam ko funny siya. Tapos parang nasasabayan ko siya. Tapos, alam mo yung by the time na parang 19 ako, shit. Malapit na. Pag nag-25 ako, friends na ako. Alam mo yun? So, nung 25 ako, feeling ko season 1 na ako. Oo, ako din. Ay. Oo. Tapos nung nag-30 ako, parang, sila Joey, ayaw mag-30. Ayaw ko rin. Alam mo yun? Oo. Tapos ngayon, nandito na ako. Nasa final season na ako ng Friends. So parang, bakit ganun? No! Oh, we were on a break. Correct. So, your final takeaway, yung ano? Watch Elise. Meron pa sa Gateway. Wala naman tayong major spoiler. Wala. naman. Yan, you I mean, will enjoy. Dun sa docu na kinikwento mo. Ah, sorry. I did not. Lalagay ko yung Akala mo, specifically. akala mo Oo nga eh. spoiler, pero hindi. Pero hindi. Ah. Parang yun yung parang narration sa simula. Ah. Prelude. Parang yun yung 5-minute na kwento, ginawa kong 30 minutes. So yun guys, thank you Joel for Thank you. Nice meeting din. nice meeting you. Ah. Like pag nasasad ako, tingnan ako ng mga reviews yun, sino mga inaaway. Parang, makes you feel so good. Meron kami mga kanya-kanyang ayaw na ano eh. Ako, ang akin si... Parang, mamaya. Mamaya na lang. Sige. Meron kami special episode. Ng instances. May special Para hindi episode tayo kami na pag ilalabas yung mga, parang celebrity deathmatch. Oo. Yung sa akin si yun. May mga sinabi ako mga celebrities. Guys, on the record, hindi, joke lang yun. May mga nasabi man ako, ayusin nyo lang sa edit nyo, mapakinggan nyo naman ito eh. Kung may sinabi kayo pala, away na. Biglang lumabas eh. Ayoko maaway. And now we have our surprise guest there. Surprise, motherfucker. Hey, sis, Away gagano pa face sa to akin. face ng naging ano eh. Di parang, hey, ay, shit, sorry. Uy, wala ako. Uy, nagpunta ako na. Burahin mo na lang. Third World Cinema Club is not affiliated. The views and opinions of its members. Do not reflect. Ibang naman yun. May accent pa yun. Parang inaway mo. Kumbaga parang kung naghamon ka pa sa Avengers, si Iron Man pa. No? Sino pa importante? Alam mo yun? Barilin ka kagad na. Oo nga. Oo. Ayun, thank you for joining us. Thank you for joining us. Thank you talaga, thank you. Yun. Sobrang lamang Panoorin tayo ko sa yun. oras. Oo nga. Oo nga, di ba? Yung mga sponsors natin. Okay na. Nakikinig pa ba siya? Hello? Time flies when you're having fun kasi. Yeah. Off ka na. Ay, off ka na. Salamat sa Regal. I love you, Mother Lily. Oh my God. Bye-bye!